Tumango si Madam Catalina, it's a family event. And okay, I'll take note of what you've said. Napatingin ang ginang sa sales lady, I'll take both of the dresses. But itong ash gray ang isusuot ko sa event pero like the purple too. Maybe I'll wear it sa ibang event, maybe on Amu birthday. Umiti si Hestia, limglad po na kinuha mo rin po. Yung purple. Maganda po talaga sa inyo. Tumango ang ginang at ngumiti. You have a good eye when it comes to fashion. May background ka ba sa fashion? Lalo pa at napansin mo na purple is really emerald color. Umiling si Hestia, wala po ma'am, may best friend. Lang po kasi ako nung high school na fashionista sa kanya ko po nalaman ang mga bagay-bagay tungkol sa fashion, lalo na po sa pag-mix and match ng mga damit. Parehas po kami ng course pero ngayon po nagtatrabaho siya sa Korea as stylist po. Tumango ang ginang at muli siyang pinakatitigan. You said, isa kang sekretarya. Gaano nakatagal? And anong company tanong nito bago napahinto? It. Gusto mo lang naman i-share. Tipid nang umiti si Hestia, hindi niya alam kung sasabihin niya nga ba kung saan siya nagtatrabaho. Lalo pa at hindi alam ng boss niya na may mga side. Iin siya. Pero ayaw naman niya magsinungalin sa ginang. Yes po, secretary po ako sa Salazar's Group. Bago pa lang po ako doon. Napahinto ang ginang ngunit hindi kalaunan ay mas napangiti. What if I'll offer you a job to work to? Me as Emma secretary? Will you accept? Nanlaki ang mga mata ni Hestia. Hindi niya akalain na sasabihin iyon ng ginang lalo pa at sa ilang oras pa lamang sila nagkakausap. Ni hindi pa nga siya nito lubusang kilala, ngunit mukhang nabilib na ito sa kanya dahil sa mga sinabi niya kanina sa fashion. Naku, tsamba lang naman ang mga iyon. Nakuha ko lang iyon kay Aira. Tipid niyang initian ang ginang pagkatapos ay nagsalita. Madam, pasensya na po. Pero hindi ko po matatanggap ang inaalok mo po. Aba, bakit naman? Bago pa lang po kasi ako sa company at kailangan po ako ng boss ko. Hindi naman po sa pagmamayabang pero sa totoo lang, ngayon lang po. Umayos ang schedule niya. At kapag iniwan ko po iyon at mag-resign ako baka maloka po iyon, sagot ni Hestia at hindi napigilan ng ginang ang kanyang mga tawa. Pati si Hestia ay nagulat sa paraan ng pagtawa nito. Subalit, hindi nagtagal ay tumigil ito at muling nagsalita. Kung ganoon, di mas lalo ako tuloy na-curious sa kalidad ng trabaho na maari mong ibigay sa akin kapag naging sekretary kita. Magkano ba ang sweldo mo? I will triple your salary. Po. Teka. Triple. Ay shit. Ito na ata ang sagot sa paghihirap ko. Aba naman. Sayang ang opportunity. Siguro naman ay maiintindihan ako ni Boss Reven. Kung magre-resign ako bigla. Hindi naman siguro. Masama na isipin ko ang future ko. Para sa ikaunlad. Ko rin naman. Saka makakain na ako ng masarap. Makakatulog na ako ng maayos dahil tiyak may pangkuha na ako ng apartment. Makakaakyat ako mula sa laylayan ng kahirapan hanggang sa marating ko ang magandang kinabukasan na naghihintay sa akin. Tama, hindi na dapat magpakamartir huwag tayo maging alila sa kumpanya. Mukhang nabigla ka ata iha, sige naiintindihan ko. Kung ayaw mong iwan ang boss mo. Ay, hindi po. Tatanggapin ko na nga po ang offer. Napailing si Hestia at pilit na inalis sa kanyang isipan ang binabalak. Inalis niya muna ang peso sign, dollar sign o kung anong sign ng pera na halos tila lumilipad sa isipan niya. Hindi dapat ganito Hestia, huwag kang ganyan.
Pagkatapos ng mabuting pakikisama ni boss. Raven, aba hindi dapat ganito ang isukli natin. Pasensya na Pisero, hindi ko po talaga matatanggap. Pinakatitigan siya ng ginang pagkatapos at nakangiting tumango. What makes you stay kahit na triple na ang offer ko? Hindi naman mahirap sagutin ang tanong nito. Pero sa totoo lang din, hindi niya alam kung bakit. Matindi rin pakialam niya sa kanyang boss. Siguro ay dahil sa paraan ng pakikitungo nito. Hindi man sila gaanong nag-uusap o madalas man nakasimangot at nakakatakot ang mukha nito ay mabait ito sa kanya. At siguro dahil din sa ito ang unang boss na tumulong sa kanya. Na nagbigay sa kanya ng chance na mapatunayan niya ang sarili. Hindi ko po may iwan yung boss ko kasi alam ko po na kailangan niya ako. Kaya hindi ko po siya kayang iwanan sa ngayon, lalo pa at tinulungan niya po ako. Nung mga panahon na ako po ang nangangailangan ng tulong. Simula po nang mapunta ako sa Manila. Siya lang po yung nagbigay ng pagkakataon sa akin na makakuha ng maayos na trabaho kahit pa na maraming mas magaling, mas matalino o galing sa mas kilalang school. Pinagkakatiwalaan niya po ako. At marunong kumilala ng mga nagawa ko para po sa akin napakalaking parte po iyon, iyong tiwala. Napakalaki pong bagay iyon. Para sa akin yung mga ganong bagay ay hindi matutumbasan po ng salapi o gaano po kataas na sweldo. Tumango-tango ang ginang. Hindi pa rin. Nawawala ang mga ngiti sa labi nito. Pero, Hestia, kung tinulungan ka niya, at hindi ka nahihirapan sa trabaho mo, bakit ka nag-part-time tanong? Nito, muli tuloy na alala ni Hestia ang sitwasyon niya. Ngayon, kailangan po, hindi po alam ng boss ko at sana po ay hindi siya magalit kung sakaling malaman niya. Pero kailangan ko po itong sidline ko. Nasunog po. Kasi yung apartment ko, tinulungan po ako ni boss. Pero nahihiya naman po ako na tanggapin lahat ng tulong niya, kaya kailangan ko pong kumilos ng kusa. Upang makahanap ng ekstrang pera. Nasunugan ka. Walang natira. Umiling siya, yung dala at suot ko lang po ang naisalba ko nung araw na iyon. Binilhan ako ng boss ko ng damit pero nakakahiya naman kasi tanggapin. Lahat. Nalalaki ang mata ng ginang at napatingin sa damit niya. Isa kasi iyon sa revealing na damit na ibinigay sa kanya. Don't tell me siya ang bumili. Niyan. Napakamot ng ulo si Hestia at tumango. Diyos ko po. Okay, let me buy you something. Hindi yung ganyan. Malapad ang ngiti ni Hestia habang tinitignan ang sarili sa salamin dahil napakaganda ng ternong damit na ibinili sa kanya ni Madam Catalina. Ibinili siya nito ng 3 terno ng corporate clothes at ilan pang damit. Nahihiya man siya na tanggapin ang mga binigay nito ay wala siyang nagawa dahil nangulit. Talaga ito nabilhan siya. At isa pa, kailangan niya. Ito. Napahinto siya nang marinig ang tunog ng elevator, sunod ay bumukas iyon at iniluwa si boss. Raven niya. Babatiin niya, sana ito, ngunit may kausap. Ito sa cellphone at mukhang importante dahil dali-dali. Itong dumiretso sa opisina nito sa loob. Parang hindi siya nito napansin. Sinilip na lamang niya ay inasikaso na ang kape nito. Ito at hindi kalaunan ay ang busy naman ni boss. Sino kaya kausap niya? Si Lovidabs niya ba? Ay ma'am pero hindi masyadong seryoso. Siguro isa sa mga business partners niya. Nakakatakot tuloy i-approach para na naman kasing kakain ng buong tao yung aura niya ngayon. Napailing si Hestia kung mukhang hindi maganda ang mood ng boss niya ay dapat maging positive naman siya. Aba, syempre. Para mahawa ito sa good vibes. Kinuha ni Hestia ang saucer kung saan
Nakapatong roon ang mug na madalas nitong ginagamit. Sunod ay dumiretso na siya sa may pinto nito at kumatok. "Come in," baritonong boses ni Boss Raven ang narinig niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Pagkatapos ay pumasok. "Good morning, boss. Here's your coffee po." Aniya at lumapit bago ibinaba ang kape sa mesa nito. Pansin niya ang pagtitig nito sa kanya. "Kanina ka pa sa labas?" Anong nito habang tinitignan siya simula ulo hanggang paa. At sunod na sumimsim sa kape nito. Napalabi si Hestia dahil nainis siya at hindi man lang talaga siya nito napansin kanina. Tama nga. Hinala niya na hindi siya nito kanina nakita. "Opo, sir. Kanina pa ako sa labas." Ninusuan niya. "Ito. Sa ganda kong ito, hindi mo ako napansin." Nabilaukan si Reven sa sinabi ni Hestia. Napaobsero ubo siya kaya naman mas lalong napasimangot si Hestia. "Grabe ka, sir. Ganon ba ako kapangit para mabilaukan ka?" Reklamo niya pa. Umiling si Raven habang patuloy ang pag-ubo. "Hindi. Grabe talaga." Anya pa at hindi kalaunan. Ay nilapitan ito, kinuha ang panyo sa kanyang coat at sinimulan na punasan ang bibig ng Boss Raven. Niya. Hindi iyon inaasahan ni Raven. Pinigilan niya si Hestia na gawin yon sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Ngunit kapwa silang napatigil. Dalawa. Tila libo-libong bultahe ng kuryente ang pumaso sa mga kamay nila at umakyat iyon sa kanilang katawan. Kapwa sila napatingin sa kanilang mga kamay at sunod ay napatingin sa mata ng isa't isa. Kapwa sila nataranta at sinubukan na maghiwalay. Ngunit imbis na makalayo ay napatid si Hestia dahilan upang siya ay matumba. Naging mabilis ang pagkilos ni Raven at bago pa man ito mahulog ay hinatak niya si Hestia palapit sa kanya upang saluhin. Hindi sinasadya na. Napakandong si Hestia at halos magtamna ang mukha nila. Nalalaki ang mga mata na nagkatinginan sila na. Halos isang usog na lamang ay magdidikit na ang mga labi nila. Naramdaman ni Hestia ang biglang pag-init ng kanyang mga pisngi na tila mas lalong kumapal. Ang kanyang blush on dahil halos mamula ang kanilang mga pisngi. Saglit pa silang nagkatinginan bago napagtanto ni Hestia ang pwesto nilang dalawa. "Ay, sir. Sorry, sir," ani ni Hestia pagkatapos ay umalis sa ibabaw ni Raven na napaayos rin ng upo. Hindi ito kumibo at umiwas ng tingin. Awkward, St. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Hestia. Napakagat si Hestia sa kanyang bibig at nagsalita. Upang itago ang hiya niya. "Sorry, sir. Ikaw kasi eh." Ayan tuloy. Napaubo si Raven, "Wala naman akong sinabi na hindi ka maganda," sambit ni Raven na tila tinanggi. Ang inaakala ni Hestia kanina na pangit siya. Hindi alam ni Hestia ang kanyang isasagot, mas lalo lang namula ang kanyang mukha dahil sa sinabi ni Raven. "I mean, maayos ang damit mo ngayon, ganyan. Dapat hindi yung damit na binili ni Glenn," sabi ni Raven bago napasimsim ng kape. Ayon naman pala, maganda ang bihis ko." Aminado naman ako dahil ang ganda ng damit ko ngayon. "Oo nga, sir. Ganda no," anya pa. Hindi sumagot si Hunter at sumimsim ng kape. Nang mapansin na parang tumutulo ang kape sa tasa ni Hunter, lumapit siya at nakita nga ang crack sa puweta ng tasa. "Boss, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil imbis na tasa ang mahawakan niya ay ang kamay ni Raven na nakahawak sa may tasa. Muli siyang napahinto at hindi masabi ang kanyang sasabihin sana. Muli nilang naramdaman ang kuryente sa kanilang nagdikit na kamay. At bago paman magkasala si Hestia at agad niyang hinatak ang kanyang kamay.
Muli siyang napakagat sa labi niya, boss, Yung tasa mo po may crack na, kaya tumutulo yung kape. Napatingin si Raven sa tasa at nakita nga ang maliit na crack. Oo nga. Akin na, sir. Lipat ko na lang. It's okay, ani ni Raven bago ininom na diretso. Yung kape. Itapon mo na lang and request a new mug. Sa cafeteria. Napatango si Hestia sa utos nito at kinuha na lang ang mug. Pagkatapos ay lumabas na ng opisina ni Raven. Pagkalabas niya ay agad siyang napapaypay sa sarili at napakapit sa mesa. Ay shit! Napasapo siya sa kanyang pisngi dahil naginit. Pa rin yun. Hinubad niya ang suot na coat upang maibsan ang init na naramdaman. Yung pagkakablush ng kanyang pisngi ay hindi pa rin natatanggal, kaya naman ay sinaway niya ang kanyang sarili. Ano ba, Hestia? Magtigil ka. Taken na yan si boss Raven at bading pa. Kumalma ka at baka masabunutan ka niyan. Saway niya pa sa sarili, ngunit hindi pa rin naalis ang ngiti sa kanyang mga labi. Pagkalabas ni Hestia ay napatayo si Raven. Fikhe. Fikhe. Fo panandang pandagdag ke. Anya pa sa kanyang sarili, pagkatapos ay dumiretso sa siyo ng kanyang opisina.